Nagsagawa ng agarang aksyon ang DPWH para sa pagsasaayos ng safety railing ng Beata Bridge sa Pandacan, Maynila. Pagsunod sa safety measures, mahigpit na ipinatutupad sa mga motorista. Si Bernard Ferrer sa sentro ng balita. Madalas dumaan ang rider na si Aris sa Beata Bridge sa Pandacan, Manila. Napansin niya ang ilang sirang safety railing sa tulay kaya dahan-dahan siya kapag dumaraan dito. Unsafe po siya para sa mga rider, makagaya namin. Kasi nga po minsan pag biglang pagliko, baka mahulog kami, ganun. Masemplas mahulog kami sa baba. Itong agad inaksyonan ni DPWH Secretary Vince Dizon matapos ang panawagan ni Manila Mayor Francisco Esco Moreno Dumagoso na ayusin mga safety railing kasunod ng pagkasawi ng isang nakamotorsiklo nitong linggo. Since 2021, sa record pa rin ng DPWH yun, laging nananakaw yung mga safety railing natin. No? So, sabi naman namin, sabi nga si Yorme, common sense lang naman sabi niya o di welding na lang natin para hindi na manakaw. Diba? Kasi dinadahan-dahan yung paglulusen nung mga railing. Mahalaga ang Beata Bridge dahil nagsisilbi itong bypass road papuntang San Juan at Quezon City ng daan-daang motorista na araw-araw gumagamit nito. Safety of the people who's driving is the utmost concern of the city government. Natutuwa naman talaga kami kay Secretary Vince, kila DE, na ikinabit o tapos lalagyan pa ng mas magandang kapit. Kasabay nito, nagbabala ang Manila LGU sa mga junk shop na bumibili ng mga ninakaw na safety railing. Ang isang nakaw na gamit ay pag binili, may batas yung nagsasabi yung anti-fencing. Mabigat po ang kaso noon. Hindi lang po magnanakaw ang kinakasuhan, pati po yung bumili. Mano pa yung pandagdag sa bigat kung ito'y property ng pamahalaan. Remember, all this is infrastructure, materials installed in public places done by government is pag-aari ng pamahalaan. Kaya mag-iingat sila. Hindi araw-araw Pasko sa magnanakaw. O may Pasko rin sa pulis. Kaugnay nito, nagdagdag na rin ang DPWH ng mga reflectorized paint bilang karagdagang safety measure para sa mga motorista. Pinapayuhan ng mga motorista na maging maingat at sundin ang mga pinatupad ng safety measures sa daan. Pinag-uusapan na rin ang mga ilaw sa tulay lalo na kung gabi. Samantala, tiniyak ng DPWH na patuloy nilang binabantayan at pinananatilang integridad ng mga tulay sa lungsod ng Maynila at iba pang malalaking lungsod sa bansa. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa kaligtasan ng mga motorista. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.